Ako po ulit ito, si Maymay ng Iloilo. Ang nagpadala ng kwento na pinamagatan niyong sinusundan ng matanda. Ang kwentong ibabahagi ko naman sa inyo ay karanasan ng aking tatay Joe noong kabataan niya. Ikikwento ko ito sa point of view ni tatay. Ako si Joe, edad 68 taong gulang na ngayon. Tubong Pototan, Mina, Iloilo. 10 kaming magkakapatid, 2 babae at 8 lalaki. Bali ako ang pang-4 sa aming 10 magkakapatid. Simple lamang ang aming pamumuhay. Isang magsasaka ang aking tatay at ang aking nanay. Kami namang mga kapatid ko ang may kanya-kanyang kaming mga toka sa pagtatrabaho. Ang kuya ko ang siyang taga-alaga ng aming kalabaw. Kasama siya lagi ng mga magulang ko sa bukid. Dahil gamit ang kalabaw namin, si Kuya Ador ang nag-aararo ng aming bukid noon. Ang pangalawa ko namang kapatid na si Kuya Gimo, tagagapas ng damo sa mga pilapil o kahon kung tawagin dito sa aming probinsya. Si Kuya Sixto naman ay tagabantay ng aming bibe, pato, manok at gansa at pabo. Ako naman ang taga-alaga ng aming kambing at baka. Bali ng mga panahon na mangyari ito ay 6 pa lamang kaming magkakapatid. Ang iba ay nag-aaral. Panahon ng pagtatanim ng palay noon. Kami magkakapatid kasamang tatay at nanay namin. Meron kaming inuupahang mga tao na gustong magtanim sa aming bukid. Masaya ang mga araw na yon dahil maraming mga dalaga ang sumali sa pagtatanim ng palay. Isa na doon si Ason. Unang kita ko pa lamang sa dalagang si Ason ay tumibok ang puso ko sa kanya. Taga-kabilang barangay lamang ito. Masipag, maganda, mabait at maputi. At higit sa lahat ay hindi ito maarte. Kahit anong trabaho ay pinapasukan niya noon. Napansin ako ng Kuya Ador ko na patingin-tingin ako kay Ason. Dali-dali akong nilapitan ni Kuya. In love ka, no? Wika ng Kuya sa akin noon. Ay, hindi po ah. Kaila ko naman sa Kuya ko. Huwag ka nang magkaila dyan, Joe. Tignan mo nga yung titig mo kay Ason, no? Bakit? Ano ba yung titig ko sa kanya, Kuya? Hindi naman si Ason yung tinitingnan ko eh. Naku, kunwari ka pa. Alam mo kung ako sa'yo, tol, magpapakilala ako kay Ason. Ikaw rin, baka maunahan ka ng iba dyan. Wika ni Kuya Sixto sabay tapik ng likuran ko. Mga Kuya, tulungan niyo kaya akong dumiskarte dyan kay Ason. Sa paanong paraan naman, tol? Kung haranahin natin mamayang gabi, sabi ni Kuya Ador. Aba, anong pinagagawa niyong 4 dyan? Hindi namin napansin na lumapit na pala si Nanay Esing. Wala na eh. Itong si Kuya Sixto ko ay madaldal. Kaya sinabi niya na haharanahin naman namin si Ason mamayang gabi noon. Ngumiti si Inay sa sinabi ng Kuya. Bakit po kayo napangiti, Nay? Tanong ko. Alam niyo ba na si Ason, kilala ko yung nanay niyan. Magkaibigan kami ng nanay. Sobrang sipag at bait ni Ason, mga anak. Kung isa sa inyo manliligaw kay Ason, abay, hindi kami tututol ng Tatay Doming niyo. Maya-maya ay tinawag ng Inay si Ason. Ason, halika muna dito at ipapakilala kita sa mga anak ko. Dali-dali naman itong lumapit. Pinakilala kaming 4 noon. Kinamayan ko si Ason. Paghawak ko sa mga kamay niya, bigla akong nangilig. Namula pa. Kinausap ni Inay si Ason kung pwede daw kaming mangharana at mangligaw sa kanya. Sumagot naman si Ason na pwede umano. Ang tawag pa ni Ason noon sa aking nanay ay Auntie Esing noon kaya lalo akong nagkagusto sa kanya.
Bukod sa masipag at maganda ay napakamagalang pa. Nagpaalam si Ason sa amin na babalik na siya sa kanyang ginagawa para matapos na. Nung araw po, Sir Sat, sa panahon namin, ang bayad sa pagtatanim ay 2 piso lang. Pero malaki na yon. Tapos kung sino ang sumali sa pagtatanim ng palay noon, ay siya ring pwedeng manggapas o pwedeng mag-ani ng palay. Ganun ang patakaran ng aking ama at ng ibang nagpapatanim ng palay noon. Dumating ang araw ng aming panghaharana kay Ason. Kasama ang mga kuya ko, nagpaalam kami sa aming mga magulang na tutungo kami sa bahay nila Ason noon. Sumang-ayon si nanay. Masaya kami habang naglalakad patungo sa bahay nila. Pagdating namin sa bahay, may nakasabay kaming mangliligaw rin dito. 3 po sila, Sir Sat. Dami palang manliligaw ni Ason noon. O bakit ka susuko agad? Tanong ni Kuya Gimo sa akin. Hindi naman sa ganun, kuya. Jesus, mangharana na nga lang tayo. Sabi ni Kuya Sixto noon. Ako ang naggitara. Ang 3 kong mga kuyang tagakanta ko. Lumabas ang isang matandang babae. Sabi nito, magandang gabi sa inyo mga iho. Agad na nagtanong ang matanda sa amin kung sino raw ba kami. Sila po yung mga anak ni Auntie Esing, Nay. Sagot naman ni Ason na biglang lumabas noon. Dali-dali kaming pinapasok ng nanay ni Ason. Pinaupo kami noon. Sandali lang daw muna dahil kukuha lamang siya ng maiinom at puto. Biglang nagbukas ang pintuan noon. Pumasok na rin ang 3 manliligaw ni Ason. Magandang gabi, Ason. Wika ng isang lalaki na kung tumingin sa amin ay parang lalamunin kami. Ay, upo ka muna sa kabilang upuan, Celso. Wika naman ni Ason sa lalaki noon. Angas tumingin nito sabi ni Kuya Sixto. Tinitigan ng Kuya Sixto ang lalaking si Celso pero hindi ito makatingin ng diretso sa mga mata ng kuya. Pero ang 2 lalaki na kasabay ni Celso, maayos naman. Nagpakilala pa mga ito bilang Noynoy at Makoy. Magpinsan sila at nakasabay lang rin nila si Celso sa paglalakad kanina. Akala ko magkasama kayong 3 Sambit ko. Hindi. Nakita lang kami dyan sa may sapa habang papunta dito kay Ason. Maya-maya pa ay nagyaya ng nanay nito ni Ason na magkape muna kami at magputo. Maraming salamat po, tita. Wika naman ni Kuya Gimo. Maya-maya ay may dala na si Ason na bukod sa puto, merong dinuguan. Inalok niya kaming kumain nun. Uy, ang sarap naman ng merienda natin. Puto na kapares ng dinuguan. Sambit pa ni Makoy. Kumain kaming lahat. Habang si Celso ay hindi sumasali sa aming kumain. Kain ka muna dito, tol. Wika ni Makoy. Sige, busog pa ako. Kumain kasi ako bago pumunta dito Uy, sige, ikaw bahala. Grabe, nabusog ako sa pagkain na inihain nila Ason sa atin mga tol Hinarap na kami ni Ason pagkatapos niyang ligpitin ang mga plato at mga baso naming ginamit. Makoy, Noynoy, Celso. Hindi ko kayo gusto pero ayaw kong umasa kayo sa akin. Wika ni Ason sa 3 manliligaw niya. Kumbaga, pinrangka niya mga ito na wag nang umasa na sasagutin sila ni Ason. Medyo nalungkot siyempre mga ito. Ay naman kay Makoy, ayos lamang umano. Ang importante ay maging magkaibigan umano sila, kung okay lang. Abay, oo naman, ano ba kayo? Pwedeng-pwede. Ay sige Ason, uwi na kami. Paalam ng magpinsang Noynoy at Makoy noon. Umuwi ng 2. Pero itong si Celso ay nagpaiwan pa. Sino naman yung napupusuan mo, Ason?
Wika ni Celso noon. Tumugod naman itong si Ason na wala pa umano. Pero kung liligawan umano siya ng lalaking yun ay sasagutin niya ito. At sino naman yung tinutukoy mo sa kanila? Wika naman ni Celso kay Ason. Yung nagigitara kanina. Biglang namula ang mukha ko sa sinagot ni Ason. Ako yung tinutukoy niya. Pero hindi naman alam ni Celso kung sinong tinutukoy ni Ason noon dahil medyo malayo pa sila ng kami ang nanghaharana. Kaya hindi ito makita ni Celso. Ang akala pa nga ni Celso ay si Kuya Sixto ang tinutukoy ni Ason dahil siyang may hawak na gitara noon. Pagkatapos marinig ito ni Celso ay nagpaalam na ito. Pero bago ito makalabas, tumitig ito sa amin ng masama at nagwika ng mag-ingat kayo sa pag-uwi nyo, na para bang may ibig sabihin yon. Pero binaliwala lang namin ang sinabi ni Celso sa amin dahil sa isip-isip ko, puro naman kami mga lalaki. Bakit kami mag-iingat, di ba? Umalis sa mga kuya ko at pumunta ng kusina ng bahay nila Ason para makipagkwentuhan naman sa mga magulang niya. Kaya naman kami ang nakapag-usap ni Ason. Kamusta, Ason? Tanong ko. Eto okay naman pero masakit yung katawan ko. Sabi niya. Mahaba-haba yung napag-usapan namin hanggang sa ang sabi ko sa kanya, Ason, pwede ko ka pangalugyag sa imo? Na kung sa Tagalog ay kung pwede ko ba siyang ligawan nun. Walang pagdadalang isip na umuho si Ason nun. Kilala niya na umano kami dahil kapag nagkikita sila ng nanay namin ay palagi niya kaming kinikwento. Hindi din kasi kami mahilig magagagala sa set kung saan-saan kaya hindi kami nagkakilala ng pamilya nila Ason. Pero yung nanay namin kung saan may mga handaan at fiesta, kinukuha po siya magluto. Masarap kasi magluto ang nanay Esing namin, kaya siya nagustuhan ng tatay Domi. Ganun ba? Wika ko kay Ason. Oo, ganun na nga kaya kilala ko na kayo. Bakit sila Noynoy at Makoy ba? Hindi mo sila kilala? Mga kaklase ko magpinsang yon. Kaya kilala ko na rin yung mga yon. Si Celso. Si Celso naman, kailan ko lang siya nakilala. Bagong lipat yun sa kabilang ilog. Yung ilog na papuntang takas sa itaas dyan. Yung lugar na tinutukoy ni Ason ay doon madalas nakikita ang mga patay na hayop na wala ng lamang loob. Pinatotohanan naman ito na Ason, kaya nga may duda rin yung mga tao doon sa lugar nila na baka aswang umano si Celso. Naku Ason, mag-ingat kayo ha. Baka mamaya aswangin ka ni Celso. Sus, hindi naman siguro totoo yun kasi hindi naman natin nakita kung sino yung may hawak sa mga hayop na namamatay eh. Kaya huwag tayong basta-basta magbintang. Napahabang kwentuhan namin ni Ason at hindi namin napansin na pasado 10:00 na ng gabi. Kaya nagpaalam na ako noon na uuwi na. Pumunta ako sa kusina ng bahay nila para tawagin ng mga kapatid ko at sabay makapagpaalam na rin ako sa mga magulang niya. Pauwi na kami noon. Napansin ko na parang may tunog ng baboy. Mga kuya, may narinig ba kayo na tunog ng baboy? Oo, kanina pa yan. Kala ko ako lang nakakarinig eh. Ikaw rin pala. Sabat naman ni Kuya Sixto. Huwag kayo maingay, sabi ni Kuya Gimo. Bakit ba? Tingnan mo sa unahan natin oh. May malaking baboy. Baboy ba yan o ano? Kalabaw? Sambit ni Kuya Ador. Sa sobrang laki nito ay parang kalabaw talaga. Yung anak ng kalabaw na mga nasa 4 o 3 buwan. Mga ganun siya kalaki.
Meron bang may dala sa inyo ng balisong o kutsilyo man lang? Meron akong double blade dito, kuya. Ako naman ay hinubad ko na ang suot kong sinturon. Pinulupot ko ito sa kamay ko. Ang dulo ng sinturon ko ay bakal. Kapag pinalo ko yun ay tiyak masasaktan din ang kung anumang nilalang na nakabantay sa amin sa may unahan. Gulat na gulat kami, Sir Seth, nang walang ano-ano ay biglang nagsalita ang baboy na yon. Sino man sa inyo ang pinili ni Ason? Papatayin ko. Kami muna yung papatay sa'yo bago mo kami mapatay. Sabat ni Kuya Adornon. Kilala kitang aswang ka. Alam kong ikaw yan, Celso. Sambit ko nun. Biglang umangil yung nilalang sa amin. Ikaw pala yan, Celso? Kaya pala ang sama mo makatitig kanina. Ikaw pala yung aswang na pumapatay ng mga hayop na nasa itaas. Kung mapupunta lang naman sa iba si Ason, papatayin ko muna yung lalaki magugustuhan niya. Wika ng nilalang na yon. Nang makalapit ito ay bigla ko itong pinalo ng sinturon. Inundayan naman ito ni Kuya Gimo ng saksak sa tiyan at sa likuran. Dumulas sa pagkakahawak si Kuya Gimo. Tumakbo ang nilalang sa may kakahuyan. Saan napunta yon? Wala na. Pagkatapos nun ay dali-dali na kaming umuwi. Hindi na namin tinangkang hanapin pa yon. Pagpasok namin sa loob ng bahay ay nakita ng inay na may mga dugo ang damit ko. May dugo din ang kamay ni Kuya Gimo. Nang tanungin naman ang aming ina kung anong nangyari sa amin nun, sinabi namin ang totoo. Nagtanong si Tatay Doming kung nakilala ba namin ito. Sinabi ko na manliligaw nga ni Ason yun. Sinabi ng ama namin na lagyan ng asin at bawang ang mga bintana at pinto. Babalikan umano kami ng aswang na yon. Ginawa naman namin ang sinabi ng magulang namin. Sumunod na araw, maaga kaming nagising nun. Pagkatapos makapagkape ay pumunta kami sa bukid para tingnan kung may mga kulang palay namin. Habang papunta ng bukid ay may napansin kami na umpukan ng mga tao sa tabi ng irigasyon. Pumunta kami kung saan may mga taon nag-uumpukan. Narinig ko sa isang babae na, sino kayang pumatay dito sa lalaki na yan? Dali-dali kong sinilip kung sino ang tinutukoy nilang panyatay nun. Pagkakita ko sa bangkay, si Celso yon. Dali-dali akong tumabi kay Kuya. Ayon kay Kuya Sixto, napatay umano namin si Celso. Dali-dali kaming lumayo sa mga taong natumpukan dahil may mga kafgo na pong dumadating nun. Kafgo ang mga tawag sa pulis ng panahon namin, dekada 70. Buti na lamang at napuruhan namin ang nilalang dahil kung hindi ay baka kami ang balikan at mapatay. Alam niyo, Sir Seth, hanggang ngayon ay walang may alam kung sino ang pumatay doon kay Celso. Kundi kaming apat lang. Tungkol naman kay Ason, sinagot ako nito pero hindi kami nagtagal dahil namatay ito. Namatay siya dahil sa sakit. Bigla umanong sumakit ang sikmura nito pagkatapos ay nawalan na ng gana sa pagkain. Simula nga noon ay araw-araw akong pumupunta sa bahay nila pagkatapos kong magtrabaho sa bukid. Hanggang sa isang araw, namatay na lamang ito. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mark. At ang kwentong ibabahagi ko ay maiksi lamang. Kwento ito ng lolo ko at hindi naman ganun kahaba. Nung panahon na bagito pa lamang umano itong tatay ko, isa sa mga barkada niya ay bantog sa lugar namin na isang aswang. Sa parte ito ng Masbate.
Hindi ko na lamang babanggitin ang sitio at barangay dahil magpahanggang ngayon ay laganap pa rin ang mga aswang sa lugar namin. Lalagay ko lamang po sa POV ito ng nagkikwento para mas madaling ibahagi. Si Gino ay matalik kong kaibigan. Simula pa lamang ng aming kabataan hanggang sa lumipas ang panahon, pinagtibay lalo ang aming pagsasama. Ilan sa mga kabaryo namin ay pinagbibintangan siyang aswang dahil isang beses umano ay may nakakita ditong kumakain ito ng sariwang karne sa kanilang bahay. Laking gulat pa daw nito dahil hindi niya inaakalang may tao pa noong oras na yon na maaaring makakita sa kanya. Dali-dali umano itong pumasok na parang walang nangyari. Bukod pa doon, sa kanya din binibintang yung sunod-sunod na pagkamatay ng mga kambing at iba pang hayop sa amin. Pero hindi ako naniniwala sa mga sinasabi nila. Gawa ng childhood best friend ko itong si Gino. Kaya minsan pag may naririnig ako nag-uusap-usap at naririnig kong pangalan ng kaibigan ko, dali-dali akong sumisingit. Sinasabihan ko sila na nakakasira sila ng buhay ng ibang tao nun. At isa pa dyan, hindi naman sila sigurado na aswang nga itong kaibigan ko. Gawa ng ako nga lagi niyang kasama pero minsan hindi ko nakita naging aswang yan eh. Wala lang kayong ibang magawa kundi maghalungkat ng buhay ng iba eh. Mga tsismosa nga naman oh. Sabi ko pa noon. Isang araw, habang nasa bahay ako at nagpapahinga, magdadapit hapon na. Malapit kasi kami sa dagat kaya masarap magpahinga ng ganong oras. Narinig ko ang boses ng kaibigan ko na tinatawag ako. Dali-dali akong bumangon nun. "O tol, anong atin?" Sabi niya naman. Pupunta umano ako mamaya sa bahay dahil may konti umano siyang pera, pangbili ng inumin. "Jam tayo, pampatulog lang." "Uy, bakit mamaya pa tol eh, pwede namang ngayon na. Antayin mo ko't magdadala ako ng pritong isda." Nang makakuha ko ng pritong isda ay agad na kaming pumunta sa bahay nila. Habang nasa daan gaya ng dati, hindi maiwasan ang mga tingin ng aming mga kabaryo na tila ba naiinis dito kay Gino. Fast forward, nang nakapwesto na kami ay agad na kaming nag-inuman. Masaya kasi talagang kainuman tong kaibigan ko gawa ng kwela. Nung tumama ng alak at medyo bitin nun, agad akong nag-offer na bibili pa kami. At dito na nga niya nasabi na siya na lamang ang bibili nun at dito lamang umano ako. Gawa ng medyo may tama na ako nun. "Hindi pa pre, kahit pa magdamagan ay malabo mo kong matalo. Pero sige, ikaw nang bumili at medyo tinatamad ako maglakad eh." Laking gulat ko, Sir Seth. Yung tindahan sa amin, sa kabilang sapa pa. Pero parang hindi man lang siya inabutan ng minuto ay nakabalik kaagad siya nun. Pero hindi ko na lamang binigyang pansin yon. Inisip ko na lang na baka lasing na nga ako at hindi ko lang napansin yung oras. Tuloy ang inuman namin hanggang sa tuluyan na akong tinamaan. Dahil sa kalasingan ay lumabas yung pagiging madaldal ko. At dito ay nasabi ko sa kanya na, "Tol, sabi nila aswang ka daw. Baka naman pwede tayong lumipad-lipad tol. Magpahangin lang tayo sa taas." Pagbibiro ko pa dito. Sumagot naman siya ng pabiro ng, "Sige tol, kung yan ang gusto mo't iikot kita. Saan mo gusto? Basta wag lang lalabas ng Pilipinas ha. Nakakapagod yun." Tumawa naman ako. Dahil akala ko'y nagbibiro siya kasi nga nagbibiruan kami. Maya-maya ay umamin siya sa akin, Sir Seth. "Tol, totoong aswang ako. Pero hindi tama yung binibintang nila sa akin na ako yung nagbibiktima ng mga hayop sa atin. Sarili kong alaga yung kinakain ko. Iniwasan ko na rin yung pagkain ng hayop ng iba kasi muntik na akong matigok dahil nung huli,
Yung nabiktima ko yung alaga ng iba. Aba, nadali ako. Sabay pinakita niya yung pilat niya sa likod na sobrang laki na para bang tinaga ito ng sobrang talim na itak o ng kung ano pang armas nun. Pero hindi ako naniniwala. Sumagot na lamang ako ng, "Ikaw talaga, tol. Puro kakalokohan. Tagay ka. Kanina pa yung baso nilalangaw." Alam kong hindi ka maniniwala sa akin, tol, kasi hindi mo pa ako nakitang nag-anyong aswang eh. Bigla itong naghubad ng damit. At dito ay nakita ko ang pagtubo ng mabalahibong parang sa unggoy ng mga buhok nun. Bukod pa dyan ay tumubo din ang pakpak niya at nagbago ang muka. Natakot ako ng sobra na para bang gusto ko nang tumakbo. Sino ba namang hindi gawa ng nagbibiruan lang kami tapos biglang totoo na pala. Hindi ako makagalaw sa sobrang takot. Nagsalita ang kaibigan ko sa malaki nitong tinig at sabi niya, "Di ba sabi mo kanina gusto mong lumipad, magpahangin?" Lumapit ito sa akin na para bang sobrang bilis nun. Pinasan ako. Bigla itong umangat sa ere. Ang naalala ko na lamang noon ay ang nakikita kong mga ilaw habang kami ay nasa itaas. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari dahil nawalan na ako ng malay. Nagising na lamang akong nasa bahay na. Sabi ni Mama, hinatid daw ako ni Gino. Akay-akay ako gawa ng hindi ko na kayang maglakad. Sa kabila ng pagiging aswang ng kaibigan ko, ramdam ko na may tiwala ito sa akin. Hindi nagbago ang turing ko sa kanya. Aminadong natakot ako nung nag-anyong aswang siya pero siya pa din ang mabuti kong kaibigan. Walang magbabago doon. Hanggang sa lumipas ang panahon na nagkapamilya kami. Nagkaanak na malapit din sa isa't isa. Sa pagkakaalam ko hindi naman aswang ang kanyang anak noon. Hanggang ngayon, Sir Seth, sobrang close pa rin kami ni Gino sa isa't isa na para bang magkapatid. Alaala na lamang ang lahat sa akin nang minsan nilipad ako ng kaibigan kong isang aswang.